Opo, happy birthday po sa inyo, sir. Ngayong araw na ito po ang inyong kaarawan. Opo, I'm the oldest active PNP personnel po ngayon. Opo, dahil, dahil extended po kayo. Okay. Yes po. Yes, and congratulations on your term extension. Ito po ba, Opo. do you welcome it or condolences po ba dapat? No, it's maganda po to. Kasi talaga pinakita po ni Presidente po natin yung tiwala po niya sa PNP. Of course, sabi ko nga, marami po magagaling na pulis no, na pwede po sabi niya, it's just a continuation po sa preparation po natin for the election po. Ayun, kasi kailangan po magtuloy-tuloy ang nasimulan na. Ganun po ba? Opo ma'am, talagang yung preparation po natin. It all started way before po nag-file po sila ng COC, Certificate of Candidacy, and we showed the President, ito po yung talagang gagawin natin para talagang maging peaceful po yung May 12 election po natin, midterm election. Opo, sa atin po mga nakaraang mga panayam, marami po kayong mga pangarap pa para sa ikabubuti pa ng Philippine National Police. Sa palagay po ba ninyo with your term extension, sapat na po ba ang 4 na buwan para sa lahat ng nais ninyong mangyari sa PNP? Alam mo, ma'am, dalawa po, no? Kaya nga I'm so happy to yung preparation namin for the election. Of course, yung hinahabol po nating reorganization ng Philippine National Police. Talagang gusto po natin maging flat organization na same ng mga police organization sa ibang bansa. Na dito po yung PNP po is actually patterned po sa military hierarchy and gusto po natin more of accountability po. I see. So, and 4 months more would be enough sa palagay po ninyo? Ma'am, ang sabi ko nga dito, ang ginawa po namin, we put po yung plano, yung programa, yung po natin, at least may 5-year development plan po yung PNP. Kaya kahit nasabi ko nga, para pagka nagpapalit po ng chief PNP, may direction. Yun lang po yung gusto natin. Yun po yung Ang plano. Paano po natin gagawing, tawagin na po natin safest and most peaceful ito pong darating na halalan? Alam mo, ma'am, kanina ay sabi ko nga when kasama po natin Comal kanina, yung AFP and marami po Education, Department of Education, DOJ. We talk about yung paano po natin ayos yung election, and we also launched the other day yung 100 days election, 100 days before election. So ito po yung mga programa na focus po ang anong dapat gawin ng PNP, of course, ng AFP, and of course, ng COMELEC po natin. So ang term po natin is safe. Para sa PNP po safe, kasi po ang S stand for shared, A for accountability, and F is for fair election. So shared accountability for fair election po. Yun po yung talagang parang G's po ng 100 days sa preparation po ng PNP. Not only the PNP but everybody po, including you. Ayan, okay. So, kumusta naman po yung kampanya laban sa illegal na droga at iba pang krimen sa ngayon? Ma'am, actually, kahapon, it's also, I'm so lucky. I spoke to the new PDEA chief, si General Nery Isagani. And parang sabi ko nga, sir, ito na yung time natin na maayos po natin. At talagang kung nakikita nyo, talagang dapat talagang malaki po yung kasi yung ibang bansa yung nagpapadala po. Wala pong drugs dito sa Pilipinas na ginagawa yung mga precursor. It's always coming from the outside. And the one who's coordinating sa outside of our country is the PDEA, not the Philippine National Police. So it's a big challenge for us to really cooperate po, not only the PNP and PDEA, but also the NPI and other law enforcement agencies. Kasi holistic approach po ang paglaban po ng drugs. Hindi lang po ang PNP, but everybody po, even the barangays and the local government po. Kailangan po magtulungan po dyan. Opo, so statistically, are we in a better place crime-wise ngayon po? Ma'am, dito talaga sabi ko nga, ang crime kasi really depends on the economy, no? Sabi yan po, sabi ng Presidente. Ngayon po talagang control po kasi talaga nakikita mo, maganda po economy, plus ang rami po natin po sa ground, plus yung innovation po na mas marami po CCTV ngayon, help us to deter po yung crime. So I can say na mas maganda po ang economy, yung ating yung peace and order compared sa dati. Not because may comparison, but because ito lang po yung talagang nangyayari sa atin. Ayun, okay. So,
Ano po ang masasabi ninyong legacy na nais po ninyong iiwan sa PNP na yun na nga, nais ninyong makamit pagkatapos po ng 4 na buwan pang extension? Ma'am, ang sinasabi ko ay really don't believe on legacy. Ang pinagmamalaki lang natin is pagkatapos ko ba may dignidad ba yung pulis? Malaki ba yung tingin niyo sa pulis natin? Nagbago pa ang pananaw niyo sa pulis? Mas may tiwala po kayo sa pulis? Yun po ang masasabi kong legacy. But during my time, mas respetado po kami. May mas dignidad po yung pulis natin. At yung mga pulis naman natin, meron silang tiwala at meron silang confidence sa pagiging pulis po nila. Yun lang naman po. Sabi ko, I cannot give everybody ng material o ito yung mga pangako. Basta magkawalan po lang kami ng dignidad sa uniform natin. Ito na po yung masasabi kong legacy na maiiwan po sa PNP po natin. Okay, maraming salamat po and happy birthday po ulit sa inyo, PNP Chief Romel Marbil. Ma'am, thank you po. Thanks po.